Si Takuma ay isang TikTok influencer na isa ring pro gamer, at isang araw ay nadala siya sa loob ng isang laro at agad na naging pinakamalakas na Demon Lord sa mundo. Mula sa pagiging ganap na talunan sa buhay tungo sa pagiging master ng dalawang magagandang aliping babae, at nagpas siyang pamunuan ang mundong ito sa pamamagitan ng pag-clear sa lahat ng level. Isang araw habang siya ay naglalaro sa kanyang paboritong laro kahit na hindi pa kumakain, nagpa siya si Takuma na ay level up ang kanyang gamit pagkatapos manalo sa isang PvP match, at biglang nag-flash ang screen niya at wala siyang makita. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili bilang ang kanyang in-game na karakter, si Diablo, na napapalibutan ng dalawang mukhang magandang babae. Ang isa sa mga babae ay isang elf na nagngangalang Sharon na may magandang figure, at ang isa ay isang demi-human na tinatawag na Rim. Sinunod nila ang isang ritual dahil gusto nilang magpatawag ng isang pamilyar na tutulong sa kanila sa kanilang adventure, ngunit ang nasemon nila ay si Diablo mismo. Laking gulat niya nang makita niya ang kanyang sarili sa mundo ng laro, at sa una, tahimik siya habang nagtatalo ang dalawa dahil sa pagiging mahiyain at antisocial. Ngunit pagkatapos ay naiinis siya sa mga ito dahil sa hindi pagbibigay sa kanya ng anumang pansin, at inutusan silang tumigil sa pakikipag-away at sumama sa kanyang paglalakbay. Sa simula tumanggi sila ngunit dahil sa ilang mahika, napilitan silang sumunod. Biglang may lumilitaw na kwelyo sa kanilang leeg, at nalilito sila dahil ang kwelyo ay dapat nalilito kay Diablo. Biglang naalala ni Diablo na nakasuot siya ng isang anti-magic ring, na hindi lamang nagpapawalang bisa sa anumang mahika na ginawa sa kanya kundi sumasalamin din dito ang mahika. Lahat sila ay pumunta sa bayan upang magparehistro sa Adventure Guild at magsama-sama sa isang silid. Habang nag-iisip sila kung paano aalisin ang sumpa ay may narinig silang katok sa kanilang pintuan. Isang salamangkero na sinusundan ng kanyang mga alagad ang pumasok sa silid at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Celes, ang punong salamangkero ng bayan. Pagkatapos, sinabi ni Celes sa lahat na gusto niyang makausap sila. Bumaba silang lahat at sa habang kumakain, nakipag-usap si Celes kay Rim sa isang napaka-misteryosong paraan. Tinanong ni Diablo si Celes tungkol dito kung saan walang pakundangan na pinatigil siya ng kanyang alagad. Tumingin si Diablo sa kanya at nanumpa na mananagot siya mamaya sa kanya bago pinigilan silang dalawa ni Celes at umalis. Tinanong ni Diablo si Rim tungkol sa kanilang sikreto, ngunit tumanggi siyang sabihin, kaya dinala siya nito sa silid at sinimulang paglaruan ang kanyang sobrang sensitibong mga tainga ng pusa. Sinabi sa kanya ni Rim na natatakot siyang iwan siya, kung saan tumugon si Diablo na siya ang pinakamakapangyarihang tao dito at hinding-hindi niya ito iiwan. Si Rim ay nakakaramdam ng labis na kasiyahan at nagsisimulang umiyak. Pagkatapos ibinunyag ni Rim sa kanila na ang kaluluwa ni Esquilam, ang aktwal na Demon Lord ay nasa kanyang katawan. Naaalala ni Diablo ang pangalang ito noong siya ay naglalaro noon dahil siya ay binanggit bilang nag-iisang Demon Lord, ngunit hindi kailanman nagpakita. Kaya't si Diablo, nang siya ang naging pinakamakapangyarihang manlalaro sa laro, ay nauwi sa pagkuha ng korona ng Demon Lord. Sinabi ni Rim sa kanya na sinusubukan ni Celes na tanggalin ang Demon Lord sa kanyang katawan dahil kung sakaling mamatay siya, ang Demon Lord ay pakakawalan at magdudulot ng kaguluhan sa bansa. Sinabi sa kanya ni Diablo na hahanap siya ng paraan upang kunin ang kanyang kaluluwa, at pagkatapos ay lumabas siya ng mag-isa. Habang nakaupo, dumating ang mga alagad ni Celes, tila mga lasing ang mga ito at iniinsulto siya. Ang isa sa kanila ay nagpatawag ng isang level 30 na salamander, na isang napakataas na level sa karaniwan, at inatake si Diablo. Bumuga ng apoy ang salamander kay Diablo, ngunit wala itong epekto sa kanya dahil para sa kanya, ang level 30 ay larong pambata. Naglalakad siya patungo sa salamander habang bumubuga ito ng apoy sa kanya, at gumagamit ng explosion magic para tuluyang mawala ang nilalang. Pagkatapos ay ibinunyag ni Diablo na siya ay level 50, na nagpapatakot sa iba, at lahat sila ay tumakas. Kinabukasan, pumunta sina Diablo, Shira, at Rim para irehistro ang kanilang mga sarili bilang mga adventurer. Si Rim ay nakarehistro na, ngunit sina Shira at Diablo ay hindi pa. Si Shira ang nag-fill up ng mga form para sa kanilang dalawa, dahil si Diablo ay isang lalaking puro laro ang alam at hindi nakakaintindi ng wika ng mundong ito. Pagkatapos nito, sila ay hahawak sa isang salamin na sumasalamin sa kanilang kasalukuyang level. Si Shira ay kasalukuyang nasa isang kagalang-galang na level 30, samantalang si Rim ay mas malakas kaysa sa kanya sa nasa level 40.
Gayunpaman, nang sinubukan ni Diablo na hawakan ang salamin ay nawalan ng kontrol at nabasag pagkatapos tingnan ang kanyang pangit na mukha. Dumating sa pinangyarihan ang guildmaster na nagngangalang Sylvie, at dinala niya sila sa kanyang opisina at sinabi kay Diablo na masyado siyang pangit at mas malakas pa siya sa kanya. Gusto pa rin ni Diablo na makatrabaho siya, kaya binigyan niya siya ng quest na sa tingin niya ay angkop para sa isang pangit na katulad ni Diablo. Ang kanilang quest ay talunin ng higanteng ahas na kumakain ng tao sa kagubatan, at tinitignan nila ng matagal ang hitsura ng halimaw. Naglalakbay sila ng 5 oras bago makarating sa kagubatan, ngunit pagkatapos maglakad saglit sa kagubatan, itinuro ni Sheeran na may mga taong sumusunod sa kanila. Nilinggan siya ni Diablo at tinanong siya kung paano niya nalaman, na sinagot ni Sheeran na ang mga elf ay may napakatalas na sixth sense. Itinuro niya ang mga posisyon ng mga sumusunod sa kanila na nasa itaas ng mga puno, at ginamit ni Diablo ang kanyang Ember Magic upang sirain ang lahat ng mga puno, na pinalabas ang mga ito. Ang mga sumusunod sa kanila ay mga sundalong elven, at si Shira pala ang prinsesa ng kaharian ng elf, at tumakas siya dahil ayaw niyang pakasalan ang kanyang kauri, gaya ng nakaugalian. Iniisip ng mga sundalong elven na ginawa siyang alipin ni Diablo at sinabi sa kanya na palalayain nila siya pero tumanggi si Shira. Si Diablo ay lumakad at sinabi sa kanila na hindi niya siya alipin at maaari niyang piliin kung ano ang gusto niyang gawin, dahil siya ay isang malakas na independent woman. Nagreresulta ito sa paglansad ng mga pana sa kanya ng mga elven archer, na talagang walang epekto kay Diablo. Nagulat ang mga elf, at ang kanilang pinuno ay pumunta sa harapan upang gamitin ang kanyang Tempest Arrow, na napakalakas at matigas. Inilunsad niya ito kay Diablo, na nakatayo pa rin, at pagkatapos na maalis ang alikabok, nakita natin ang palaso na bumagsak mula sa lupa. Hindi nasaktan si Diablo, at pagkatapos ay gumamit siya ng elemental magic upang lumikha ng isang nagyayelong field, na nagpapaluhod sa lahat ng mga elf at pinipilit na lumabas ang isang nakatalukbong na figure. Ang nakahod na figure na ito ay ang lalaki mula sa Mage Association na umatake sa kanya gamit ang kanyang salamander. Inilagay niya ang quest na ito upang tambangan si Diablo at maghiganti. Tumakas siya na parang jowa ko matapos siyang makilala ni Diablo, at sinabihan ni Diablo ang mga elf na umatras at huwag nang bumalik. Bumalik silang lahat sa kanilang tavern at naghihintay ng isa pang quest. Kinabukasan, inabutan sila ni Sylvie ng isa pang quest, muli mula sa Mage Association, ngunit sa pagkakataong ito ay ipinangako niya na hindi ito isang ambush dahil binigay ito mismo ni Celes. Tinanggap ni Diablo ang quest, ngunit ayaw ni Rim na makibahagi sa misyon na ito, kaya sinabihan niya itong manatili at isasama na lang si Shira. Bago lumabas, nakasalubong nila ang isang adventurer na nagngangalang Emil. Nakasuot siya ng gintong baluti at tila ang pinakamalakas na manlalaban ng guild na ito. Hinahamon niya si Diablo na makipag-away habang iniisip niyang kinakawawa niya sina Shira at Rim. Sumang-ayon si Diablo sa hamon, at nagsimula ang laban. Naghanda ng pagsalakay si Emil at nagmamadaling lumapit sa kanya habang inihahampas ang kanyang espada. Madali itong hinaranggan ni Diablo at itinulak siya pabalik. Napailing si Emil ngunit muling ilnayagay ang sarili at naghanda para gumamit ng magic spell, ngunit bago niya makumplito ang enchantment, hinampas siya ni Diablo ng kanyang wand, na nanalo sa laban. Gustong lumaban muli ni Emil, ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Shira at Rim na ipinatawag nila si Diablo, pagkatapos ay tumawa ito at iniwan silang mag-isa. Sina Shira at Diablo ay nagsimula sa kanilang paglalakbay, at nakarating sa kastilyo kung saan kailangan nilang maghatid ng mga inumin bilang bahagi ng kanilang quest. Ngunit pagdating nila doon, napagtanto nila na may mali. Bawat isang gwardya ay tila nagiging alero at naghahanda sa isang laban. Tinanong ni Diablo kung ano ang problema, kung saan ang isang sundalo ay tumugon na ang isang grupo ng 100 Polan ay papalapit sa kastilyo. Nagulat si Diablo dahil ang Polan ay kadalasang ang boss level na demon ng isang lugar, at hindi sila kailanman umaatake sa mga grupo. Alam niya na ang lahat ng mga sundalong ito ay hindi makakapatay kahit isang Polan, kaya siya ay nagboluntaryo upang lumaban para sa kanila. Isinara nila ang drawbridge, at pamwesto si Diablo sa tulay. Lumapit sa kanya ang unang Polan, malapit nang umatake, ngunit gumamit si Diablo ng magic blast na pumatay sa Polan at itinapon siya. Ang iba ay tila gulat na gulat pero sunod-sunod pa rin ang paglapit sa kanya. Pagkatapos niyang patayin ang 30 Polan, ang kanilang commander, ang pinakamalakas na manlalaban sa mga Polan, ay umakyat sa tulay at naghahanda sa pag-atake.
Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Edel at nang walang anumang salita, sumusugod siya kay Diablo sa isang nakakagulat na bilis. Sinalakay siya ni Edel ng sunod-sunod na pag-atake sa kanya sa napakabilis na bilis, ngunit nagawa niyang iwasan ang bawat isa sa mga ito nang hindi man lang nagtangkang magpalihis or mag-counterattack. Sinabi sa kanya ni Diablo na gamitin ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, dahil ang lahat ng mahinang pag-ataking ito ay hindi man lang makakaapekto sa kanya. Nagpasya siyang aktwal na gamitin ang kanyang pinakamalakas na pag-atake kay Diablo, kung saan sinugod niya ito at tinamaan siya ng kanyang armas ng napakalakas na puwersa ng 3 beses, at hindi man lang umiwas si Diablo sa pagkakataong ito, tinanggap ang buong pag-atake sa kanyang katawan para lang masira ang kanyang moral, at ang iba pang Poland, nang makita nila na kahit ang pinakamalakas na pag-atake ng kanilang komandante ay walang magawa. Ang alikabok ay naalis, at si Diablo ay lumabas ng hindi nasaktan, pero aminado siya na ito ang unang beses na nakaramdam siya ng kaunting kirot sa katawan. Sinabi ni Diablo sa kanya na sumuko, ngunit bigla niyang narinig ang isang kaluluwang sundalo na tumatawag sa kanya mula sa likuran, na nagsasabi sa kanya na isang napakalakas na kaaway ang pumasok sa lungsod at pinapatay ang mga adventurer upang makuha sina Celes at Rim. Mabilis na naunawaan ni Diablo na plano nilang alisin sina Celes at Rim para bumagsak ang protective barrier at sabay-sabay silang umatake. Sinabi sa kanila ni Diablo na gagamit siya ng napakalakas na pag-atake at dapat silang umatras. Ngunit tumanggi si Edel kaya ginamit ni Diablo ang isa sa kanyang mga mahiwagang kakayahan, na napakalakas na sinisira nito ang lahat ng bagay sa kanyang landas, kasama ang bawat isang Pola na tao bukod kay Edel, na malubhang nasugatan at umatras. Mabilis na kinuha ni Diablo si Shira at gumamit ng teleportation magic upang lumitaw pabalik sa bayan, kung saan nakita niya ang isang dosenang patay na adventurer at isang nasugatan na Emil na lumalaban sa Poland upang protektahan si Celes at Rim. Nagalit si Diablo at naglakad sa tabi ni Emil, sinabi sa Poland na siya ay mamamatay. Ginagamit ng Poland ang kanyang kakayahan sa magic bullet na sinasalamin ni Diablo sa pagkopya, na sinaktan ang Poland ng husto. Pagkatapos ang Poland ay gumagamit ng isang espesyal na kakayahan na nagpapataas ng gravity sa kaaway, na muling nag-reflect sa kanya, at kinopya ito ni Diablo at ginamit ito sa kanya ng dobleng puwersa, na itinulak siya sa lupa sa bingit ng kamatayan. Ang Poland ay humihingi ng awa, ngunit ginamit ni Diablo ang kanyang silyang magic upang i-seal ang demonyo sa Dark Realm. Kinabukasan, pumasok si Sylvie sa kanilang silid at ipinaalam kay Diablo na ang Elf Kingdom ay nagbigay ng 10 araw na ultimatum para sa pagbabalik ni Shira. Kung hindi ito babalik, magdedeklara sila ng digmaan sa mga tao, at nakiusap si Sylvie kay Diablo na tanggapin ang quest na itigil ang digmaan, na tinanggap ni Diablo. Dinala ni Sylvie sina Shira Rim, at Diablo sa Panginoon ng Bayan, na mismong makapangyarihang tao, upang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa mga elf. Habang nasa daan, sinabihan niya si Diablo na dapat niyang suriin kung paano siya nagsasalita sa harap ng Panginoon, dahil siya mismo ay isang makapangyarihang tao na ang kapangyarihan ay hindi pa nasusukat. Tinanong ni Diablo kung mahirap siyang kausap, at sumagot si Sylvie na maaari siyang medyo nakakatakot minsan, na agad na nagpapatakot kay Diablo, na natatakot na makipag-usap dito. Pumasok sila sa isang malaking mansyon kung saan nakita nila ang Panginoon na nakaupo sa tapat ng isang malaking mesa. Nagsimulang magsalita si Sylvie sa sobrang takot na tono, binati ang Panginoon at sinabi sa kanya na dinala niya si Diablo, ang pinakamalakas na adventurer na nakita niya sa ngayon, upang tulungan sila sa pagpigil sa isang digmaan sa kaharian ng elf. Tumingin lang sa kanila ang lalaki at sinabihan silang umalis na, at mag-isip ng paraan para maalis ang gulo na ito. Si Sylvie, gayunpaman, ay humiling sa kanya para sa karagdagang impormasyon, ngunit siya ay tumugon ng medyo walang modo na sinabi na niya sa kanila ang anumang kailangan nilang malaman. Si Sylvie ay gumawa ng isang huling pagtatangkasa na makipag-usap, at hiniling sa kanya na makipagpalitan ng mga pagpapakilala. Bumuantong hininga ang lalaki at bumangon bago sabihin sa kanila na siya ang pinakamakapangyarihang lord ng bayang ito, at kailangan nilang sundin ang kanyang utos sa anumang paraan. Nagpakilala rin ang mga babae bago dumating ang turn ni Diablo. Ang mga babae ay nag-aalala na si Diablo ay magsasabi ng isang bagay na medyo masama, ngunit hindi nila alam na sa katotohanan ay labis siyang natatakot at halos hindi makapag-isip kung ano ang sasabihin. Kahit papaano ay binibigkas ni Diablo ang kanyang pangalan at labis na natutuwa sa pakikipag-usap, ngunit naging masigasig siya at nauwi rin sa pagbabante sa Panginoon nang sabihin niya na ang Diablo ay parang pangalan ng isang nerbyosong binatilyo.
Ang Panginoon, gayunpaman, ay hinayaan na lang ito at sinabi kay Diablo na bilang Panginoon ng lungsod na ito, binibigyan niya siya ng trabaho na pigilan ang digmaan at protektahan ang lungsod anuman ang mangyari. Itinuro niya ang mga ito patungo sa isang mapa, at ipinaalam sa kanila na ang mga elf ay iniulat na nagtatago sa loob ng masukal na kagubatan malapit sa isang lawa. Sa kasalukuyan, tinatansya nila na ang kanilang puwersa ay malapit sa 100 individual. Nagkomento si Sylvie na parang hindi ito masyadong madaming puwersa, ngunit sinabi ng Panginoong lalaki sa kanya na hindi ang kanilang mga numero ang problema kundi ang kanilang mga diskarte. Ipinaliwanag niya sa kanila na ang mga elf ay mga Panginoon ng mga gubat. Nagtatago sila sa loob ng mga kagubatan, at bago pa makita ang isa sa kanila, papatayin nila ang buong Clayton habang itinatago ang kanilang mga sarili. Sinabi niya sa kanila na kung siya mismo ay magsasama ng kanyang mga alagad, mawawala sa kanya ang hindi mabilang na mga tropa ng walang dahilan, at kaya niya pinapadala si Diablo dahil siya ay isang malakas na mandirigma. Tinitingnan siya ni Diablo ng may pananakot, nagtatanong kung balak ba niyang itapon siya pagkatapos ng kanilang deal, ngunit tumanggi ang Panginoon na magkaroon ng anumang intensyon na ganoon, at sinabi pa niya kay Diablo na hindi na niya kakailang ganing makipaglaban sa mga elf kung ibibigay niya si Shira pabalik sa Elven Kingdom. Si Diablo, gayunpaman, ay tahasang tumanggi at sinabi sa Panginoon na ito ay sariling pagpipilian ni Shira. Tumingin ang Panginoon kay Shira at tinanong siya kung bakit gusto niyang iwanan ang kanyang buhay na marangya at maging isang adventurer na lang. Sinabi ni Shira na gusto niyang makilala siya sa mga bagay maliban sa kanyang uri, dahil may sarili siyang buhay at ayaw niyang makilala lang dahil prinsesa siya ng mga elf. Tila naiintindihan ito ng Panginoon at sinabi niya kay Diablo na wala siyang pakialam sa walang kabuluhang bagay na ito basta't maiwasan ang digmaan. Sa pamamagitan nito, sinabi niya sa kanila na sasamahan sila ng isang royal emissary at ipinakilala ang isang babae sa may salamin na nagngangalang Alice. Sinasabi niya na siya ay isang royal knight na nagpagulo kay Diablo at sa kanyang partido, dahil ang akala nila ay mga lalaking may matinding talento at napakataas na katayuan ang pinapayagang maging royal knights. Tumingin si Alice kay Rim at ipinahiwatig na alam niya ang tungkol sa aktwal na Demon Lord na nasa loob niya, at sinabi sa kanya na ito ay hula lamang at hindi siya dapat mag-atubiling humingi ng anumang uri ng tulong mula sa kanya. Pagkatapos ay lumapit siya kay Sylvie at binigay ang isang pouch ng pera, na sinasabi na ito ang pera ng mga yumaong kabalyero nung nakaraang insidente. Pagkatapos ay agad niyang pinuntahan si Shira at nakipagkaibigan din sa kanya, sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na gagawin niya ang lahat upang maprotektahan siya mula sa kanyang kapatid. Nagulat si Diablo sa babaeng ito at sa kanyang mga kakayahan sa pakikipag-usap dahil sa loob ng ilang minuto ay nakuha niya ang tiwala ng lahat. Pagkatapos ay pumunta siya kay Diablo at pinasalamatan siya sa pagtatanggol sa bayan sa huling 2 beses, at sinabi sa kanya na lagi niyang susubukan na tumulong sa kanya. Natakot si Diablo na baka makita ng isang babaeng tulad niya ang kanyang Demon Lord persona, kaya walang pakundangan siyang sumagot na dapat itong makipag-usap sa kanya ng mas mabuti kung pinahahalagahan niya ang kanyang buhay. Si Alice, gayunpaman, ay humihingi lamang ng paumanhin at sinabi sa kanya na hindi na niya uulitin ang pagkakamaling ito. Lumabas silang lahat sa mansyon at nagsimulang maglakad sa lungsod. Tinanong ni Rim si Diablo kung bakit hindi sila pupunta sa kagubatan, ngunit sumagot siya na kailangan nilang bumili ng bagong staff na para sa kanya dahil masyadong mahina ang mga residente ng mundong ito, at natatakot siyang mapatay ng hindi sinasadya dahil sa kanyang napakalaking kapangyarihan. Kaya't nagpa siyang bumili ng mas mahinang staff upang higpitin ang kanyang mahika. Nagtapos siya sa pagbili ng isang malaking staff na mukhang isang side at nagsimulang pumunta sa lungsod. Nauna maglakad si Shira dahil sa pananabik ngunit biglang may naghagis ng smoke bomb at sinubukang kunin si Shira. Narinig ni Diablo ang kanyang boses at agad na inindayog ang kanyang staff, nag-aalis ng usok, at nakitang siya ay kinuha ng 2 bounty hunters. Sinubukan nilang habulin sila ngunit hinaranggan sila ng 2 pang dwarf bounty hunters. Si Diablo, gayunpaman, ay walang oras para humarap sa kanila at basta na lang silang itinulak sa pader. Ngunit bago pa man makagawa ng anuman si Diablo, tinambangan siya ng isa pang lalaki mula sa likuran gamit ang palakol. Siya, gayunpaman, ay iniligtas ni Alice na dumating sa huling sandali at hinaranggan ang pag-atake gamit ang kanyang espada at inatake ang kalaban. Ang huling kalaban ay nakita ni Rim sa isang eskinita at sinuntok siya hanggang sa mawalan ng malay.
Napagtanto ni Diablo na kaya na silang harapin ng mga babae, kaya sinundan niya si Shearer sa napakabilis na bilis at na-corner sila sa isang eskinita. Patuloy silang tumatakbo, gayunpaman, ngunit hinarang sila ng Golden Boy na si Emil, na sinaktan sila at iniligtas si Shira. Iginapos nila ang lahat ng bounty hunters habang pinasasalamatan siya ni Shira, at sinabi sa kanya ni Emil na huwag mag-alala dahil siya ang tagapagligtas ng mga kababaihan at sinabihan si Diablo na ipaubaya sa kanya ang mga bounty hunters. Inalis niya ang mga ito habang sinabi ni Diablo kay Sheeran na huwag umalis sa kanyang tabi kahit kailan, at nagpa siya silang ipagpaliban ang plano sa gubat hanggang bukas at lumakad para kumuha ng pagkain. Kinaumagahan, dumating si Celes kasama ang kanyang mga underlang sa guild at nag-almusal kasama si Diablo, at ipinaalam sa kanya na maaaring may lead siya sa mga slave collars at kung paano aalisin ang mga ito. Nagulat sila sa biglaang impormasyon na ito at hiniling sa kanya na magpaliwanag, at tumugon si Celes na kamakailan ay mayroong isang slave caravan na inilagay na aalis sa lungsod sa loob ng ilang araw. Ang may-ari ng caravan ay isang master sa slave collars, at maaaring matulungan niya sila. Si Diablo ay nagsimulang mag-isip tungkol sa panukalang ito dahil kailangan niyang pumunta sa kagubatan upang harapin ang mga elf, ngunit maging ang problema sa slave collars ay napakahalaga din. Sinabi sa kanya ni Alice na ang kanilang prioridad ay ang Elven Kingdom at ang pagpigil sa digmaan, ngunit ibinalita ni Diablo na ang pagkatalo sa mga elf ay napakadali at hindi magtatagal, kaya pupunta sila at tanggalin muna ang mga slave collars. Dinala niya silang lahat sa bayan at nakahanap sila ng isang malaking caravan, at papasok na sana si Diablo nang nanlamig siya nang mag-isip siya tungkol sa mga pamilihan ng alipin na nakita niya sa manga. Pumasok pa rin sila sa tent, gayunpaman, at sa kanyang pagtataka, ang mga alipin doon ay tila namumuhay ng isang kasiyasyang buhay, umiinom ng tsaa, nagkukwentuhan, at nagtatawanan. Isang matangkad na babae na may red ang buhok ang lumapit sa kanila at tinanong si Diablo kung gusto niyang bumili ng mga alipin. Ang kanyang mga mata ay napatingin sa dalawang babae na kasama ni Diablo, at sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang ibenta ang mga kagandahang ito, maaari niyang bilhin ang mga ito sa isang malaking presyo. Gayunman, sinabi ni Diablo sa kanya na ang mga babaeng ito ay hindi alipin. Ang babae ay agad na nagkomento tungkol sa lakas ni Diablo, na sinasabing nakikita niya ang hindi kapani-paniwalang dami ng kapangyarihan na mayroon siya sa loob niya, na ikinagulat ni Diablo, ngunit sumabat din si Sheriff, na sinasabing kahit siya ay nakikita din ang kapangyarihan. Inabot nila sa kanya ang sulat na ibinigay ni Celes at sinabi ng babae sa kanila na hindi pa siya nakakagawa ng reflected magic, ngunit dahil ipinadala sila ni Celes, susubukan niyang tumulong. Ang babae ay biglang tumingin kay Rim at nagkomento na nararamdaman niya ang isang napakasamang enerhiya na lumalabas sa kanya, nakahawig ng isang masamang Demon King. Nagsisimula itong makaapekto ng husto kay Rim, kaya sinisigawan siya ni Diablo na tumahimik at gawin ang sinabi sa kanya. Sinabi sa kanya ni Rim na gusto niyang lumabas at magpahangin doon dahil masama ang pakiramdam niya, at nagboluntaryo si Alice na bantayan siya. Bago pumunta, gayunpaman, tinanong ni Rim si Shira kung nakikita niya ang masamang enerhiyang ito na nagmumula sa kanya sa lahat ng panahon, at tumugon si Shira na nakikita niya, at iyon ang dahilan kung bakit naisip niya na si Rim ay isang napakalakas na adventurer. Pagkatapos nilang umalis, si Diablo ay binibigyan ng gawaing hanapin ang kanyang magic flow upang palayain ang slave collar. Sinubukan niyang hanapin ang magic flow ni Sheriff, ngunit ang daloy ay nagiging komplikado kaya napilitan siyang huminto, at nagpasya siyang bigyan ito ng isa pang pagkakataon sa ibang araw. Bumalik silang lahat sa guild kung saan tila pagod na pagod si Diablo. Habang nag-aalok sina Rim at Alice ng kanilang mga simpatiya, inaangkin ni Diablo na sa wakas ay natutunan niya kung paano makita ang daloy ng magic, ngunit ang mga complexities ay nawala pa rin sa kanya, at hindi niya malaman kung paano haharapin ito. Maging si Rim ay sinasabing pagod na pagod siya ngayon at gustong matulog, na sinang-ayunan din ni Diablo. Tinanong niya si Alice kung saan siya magpapahinga, at sinabi ni Alice sa kanila na inupahan niya ang kabilang silid, at doon siya matutulog. Gayunpaman, bago siya makalabas ng silid, isang tunog ng flute ang nagsimulang tumugtog. Iniisip ni Rim na malada ang ton, ngunit parang hindi kapani-paniwalang natakot si Shira habang siya ay bumangon mula sa kanyang upuan, pinagpapawisan at nanginginig. Biglang bumukas ang pinto, at pumasok ang isang elf na may hawak na flute. Nagulat si Shira nang makita siya at tinawag siyang kuya, tinanong kung bakit siya nandito.
Nagulat ang lahat nang malaman nila na kapatid siya ni Shira, at ipinakilala ng elf ang kanyang sarili bilang si Kira, ang nakatatandang kapatid ni Shira at ang Crown Prince ng Elven Kingdom. Yumuko siya sa harap nila at sinabihan si Shira na narito siya para ibalik siya sa kanilang bayan. Dahil ang lahat ay labis na nag-aalala, si Shira ay nagsimulang manginig at umatras, habang si Diablo ay nagagalit at naglalakad sa kanyang harap ni Kira nang may pananakot. Tinanong siya kung siya ba ang tao na naglagay ng bounty kay Shira. Inamin ni Kira na inilabas niya ang bounty at sinabi sa kanya na alam niya na ang mga bounty hunters ay natalo, at pagkatapos ay hinuli sila ni Diablo at ng kanyang partido. Sinasabi ni Kieran na gusto lang niyang malaman kung may kasamang lalaki si Sharon na kayang mag-aalaga sa kanya at magpo-protekta sa kanya, at labis niyang ikinalulungkot ang anumang problemang maaaring likhain nito. Nagsalita si Alice tungkol sa digmaan na idineklara ng Elven Kingdom, ngunit sumagot si Kieran na wala siyang intensyon na makipagdigma sa mga tao, at ito ay idineklara ng kanyang ama na nag-aalala lamang tungkol kay Shira at sa kanyang kapakanan. Nagsimulang isipin ni Diablo na marahil ay nagsasabi siya ng totoo, ngunit biglang sumigaw si Sharon na ang kanyang kapatid ay hindi kumikilos tulad ng kanyang sarili at kadalasan ay hindi siya ganito kakalmado at mabait. Ay nalalayan siya ni Alice na sinasabing naniniwala siyang sumusubok siya ng mga alternatibong hakbang para makuha siya, dahil nabigo siya sa huling pagkakataon gamit ang kanyang puwersang paraan. Si Kira, gayunpaman, ay nagsimulang humingi ng tawad at sinabi na siya ay masyadong abala sa kanyang kaharian at sa pamamahala, kaya hindi niya binigyan ng pansin si Shira at ipinangako nito na magbabago siya at hiniling sa kanya na bumalik sa kanya. Si Rim, gayunpaman, ay nagsalita na hindi niya alam kung nagsisinungaling si Kira or hindi, ngunit ayon sa kanya, ang pinakamahalaga ay kung ano ang gusto ni Shira, at dapat siyang magpasya kung gusto niyang manatili dito or bumalik sa kaharian ng Elven. Gayunpaman, nakakagulat, sumang-ayon si Kira at sinabi na ang nararamdaman ni Shira ay ang pinaka-importante sa lahat. Humingi si Kira ng paumanhin sa pagpasok niya nang hindi inanyayahan at sinasabing mukhang emosyonal si Shira sa ngayon, kaya't babalik siya bukas para tanungin ang kanyang desisyon. Muli, tinanong siya ni Diablo kung magdedeklara ba siya ng digmaan kung mananatiling hindi magbabago ang kanyang desisyon at gusto pa rin niyang manatili sa kanya. Ngunit agad na sinabi sa kanya ni Kieran na hindi niya gagawin ang ganoong bagay, dahil pinahahalagahan niya ang kanyang damdamin. Kung magpasya siyang manatili dito, outras lang siya at babalik muli sa kanyang kaharian kasama ang kanyang mga tropa. Gayunpaman, ibinalik ni Kira ang parehong tanong at tinanong si Diablo kung ano ang gagawin niya kung magpasya si Sharon na pumunta sa Elven Kingdom. Sumagot si Diablo na hinding-hindi ito mangyayari, ngunit gayunpaman, kung magpasya si Sharon na bumalik sa Elven Kingdom, malugod niyang hahayaan siyang umalis at gawin ang anumang ikalulugod niya. Noong gabing iyon, tila hindi makatulog si Shira habang nakatingin sa labas ng bintana. Nagising si Rim, at nagsimula silang mag-usap tungkol sa nangyari ngayon. Tinanong ni Rim kung nagtitiwala si Shira sa ugali ng kanyang kapatid ngayon, ngunit sumagot siya na wala siyang ideya kung nagsisinungaling ang kanyang kapatid or hindi. Tinanong ni Rim kung ano ang magiging desisyon niya, at diretsyong sumagot si Shira na hindi niya gustong bumalik kasama ang kanyang kapatid at mananatili siya kasama nila ni Diablo. Sinabi niya kay Rim na ang kanyang layunin ay patuloy na makipagsapalaran at pagkatapos ay magbukas ng isang kafe, na maghahain ng maraming pagkain at inumin sa iba pang mga adventurer upang marinig niya ang lahat ng kanilang mga kwento. Sinabi niya na kapag binuksan niya ang kanyang kafe, maaari silang maging cafe maids habang si Diablo ay maaaring maging bartender. Nakangiti si Rim ngunit nagiging emo, habang sinasagot niya na sa ngayon ay hindi niya makita ang sarili sa kaganapan dahil nabibigatan siya sa sarili niyang problema. Nagtanong si Cher kung may maitutulong ba siya, ngunit sumagot si Rim na walang makakatulong sa kanya sa bagay na ito. Nagpasya silang matulog para sa gabi at magsimulang muli bukas, habang si Kira ay nakatayo sa tuktok ng isang puno sa loob ng kagubatan, tumutugtog ng kanyang flute at tinatawanan ang masamang plano na susunod niyang gagawin. Dumating ang susunod na araw, at sinamahan ni Alice si Rim upang magulat kay Celes tungkol sa pagdating ni Prince Kira. Sinabihan ni Alice si Diablo na panatilihin ang kanyang pagbabantay kung darating si Kira. Pagkatapos ng kanilang pag-alis, si Diablo ay nagsimulang gumawa ng mga potion habang nanonood si Shira. Nang matapos siya, nagpasya siyang hintayin ang iba pang dumating, ngunit bigla niyang narinig ang isang pamilyar na melody, at ito ang parehong flute melody na narinig niya noong nakaraang araw.
Tumingin si Diablo sa bintana upang makita ang isang karwahe na may sakay na Prince Kira sa loob, tumutugtog ng flute. Lumingon siya upang makita si Sharon na nakatayo malapit sa pintuan. Sinabi kay Diablo na nais niyang bumalik sa kaharian ng elf upang makasama ang kanyang kapatid. Sinubukan siyang pigilan ni Diablo, ngunit tumanggi siyang manatili rito at sinabi ni Sharon sa kanya na mayroon siyang mga tungkulin sa kanyang kaharian. Si Diablo ay sumusunod sa kanya at tumingin sa pagkabalisa, habang sinalubong siya ni Kira sa karwahe at pinaalalahanan si Diablo tungkol sa pangako ng paggalang sa desisyon ni Shira. Natulala si Diablo sa kawalan ng pag-asa, habang inutusan ni Kira ang karwahe na umalis na at dalhin si Shira. Nanatiling nakatayo doon si Diablo na hindi makapaniwala, hanggang sa maalis ang kanyang pagkatulala ni na Alice at Rim, na kara-rating lang. Ikinwento sa kanila ni Diablo ang tungkol kay Shira at malungkot na bumalik sa kanyang silid, na tila heartbroken, at nananatili siyang depressed sa buong araw, nakahiga lang sa kama. Sa gabi, pumasok si Rim sa silid at umupo sa tabi niya, at ibinunyag niya na sigurado siya na mayroong ilang mahiwagang kapangyarihan ang plote ni Kira na naging dahilan upang kumilos si Shira nang wala sa sarili, ngunit wala siyang paraan upang patunayan ito. Bumangon si Rim at sinabi sa kanya na ililigtas niya si Shira kahit na tumulong man siya or hindi. Pagkatapos ng ilang salita ng pagganyak, bumangon si Diablo at sinabi sa kanya na ililigtas niya din si Shira. Si Diablo, kasama sina Alice at Rim, ay pumasok sa kagubatan at nasunog ang buong kagubatan dahil sa purong galit. Lahat ng mga nakatagong elf ay nagmamadaling lumabas sa pagtatago at subukang iligtas ang kanilang mga sarili. Pumasok si Diablo sa isang tent sa gitna ng isang plain area at nakita niya si Shira, nakagapos sa isang poste at sinasaktan. Si Diablo ay nagalit at pinakawalan si Shira sa pagkakagapos, pagkatapos ay niyakap niya ito. Sinabi niya sa kanya na hinding-hindi niya siya pababayaan at lumingon kay Kira. Nagulat si Kira nang makitang nasusunog ang buong kagubatan, at sinabi niya kay Diablo na sinisira niya ang kanyang pangako. Sinabi ni Diablo na si Shira ay nasa ilalim ng masamang impluwensya, at iyon ang dahilan kung bakit siya sumama kay Kira, kung saan muling tinanong ni Kira si Shira kung gusto niyang lumapit sa kanya at pinitik ang kanyang mga daliri. Agad na naposes si Shira at sumagot na gusto niyang bumalik kay Kira, ngunit inutusan siya ni Diablo, bilang kanyang master, na sabihin ang katotohanan tungkol sa impluwensya ng anumang mahika, at pinawalang bisa ng magical slave collar ang magic ni Kira. Sinabi ni Shira sa kanila na gusto niyang manatili kay Diablo, na ikinagalit ni Kira, at ipinatawag niya ang isa sa pinakamakapangyarihang halimaw na kilala na kayang pumatay kay Diablo. Ang halimaw ay lumalabas na isang hydra na may maraming ulo, at si Diablo ay nagulat dahil hindi niya nakita ang halimaw na ito sa anumang mga laro. Ginagamit niya ang kanyang mahiwagang kakayahan upang subukan ang pagtatanggol nito, ngunit nagulat na makita na mayroon itong mga kakayahan sa pag-regenerate na katulad ng sa kanya. Gumagamit din ang Hydra ng elemental magic, na hindi kayang i-deflect ni Diablo. Sinusubukan ni Diablo at nabigo na makahanap ng pagkakataon or ilang uri ng kahinaan sa halimaw. Sumigaw si Shira mula sa kanyang likuran, sinasabi sa kanya na ang Hydra ay may core na patuloy na gumagalaw sa buong katawan nito, at kung sisirain niya ang core, mapupuksa ang Hydra. Kinuha ni Diablo ang kanyang advice at sumusugod sa halimaw, iniiwasan ang pag-atake nito at nag-slide sa ilalim nito, inaatake ang katawan nito ng napakalakas na pag-atake na pumutok sa buong katawan nito kasama ang core nito, na pinapatay ang halimaw. Hindi makapaniwala si Kira at Natamba, lumapit si Diablo sa kanya, handang patayin siya, ngunit sinabihan siya ni Shira na huwag. Nakinig si Diablo kay Shira at hinayaan siyang umalis, ngunit bago pa makatakas si Kira, pinutol ang kanyang ulo ng isang hindi nakikitang umaatake. Nagulat ang lahat dahil ang umatake ay ang Panginoon ng bayan na nagdala ng lahat ng kanyang mga kawal. Sinabi niya kay Diablo na sasalakayin niya ang kaharian ng elf at hinihiling na ibigay niya si Shira. Nang tumanggi si Diablo na gawin ito, kinulong niya siya sa isang mahiwagang hole, at hindi siya makaalis. Naglakad si Alice sa harap niya at binunot ang kanyang espada, ngunit bago pa siya kumurap, ang kanyang espada ay pinutol sa kalahati ng Panginoon. Sinusubukang ni Diablo na hanapin ang daloy ng magic sa hole at alamin ang core nito, sinisira ito at nakalabas sa hole. Hinahamon ng Panginoon si Diablo, at tinanggap niya ito. Hindi niya binibigyan ng pagkakataon si Diablo na makarecover at sinusugod siya ng mga pag-atake, na maaari lang iwasan ni Diablo ngunit natatamaan pa rin ng ilang beses. Napagtanto ni Diablo na ang Panginoon ay nasa level 120, na siyang pinakamataas na nakita niya sa mundong ito.
Napilitan si Diablo na gumamit ng bitag para pigilan ang Panginoon na ikinahangga niya. Pagkatapos ay gumamit si Diablo ng isang nagyayelong spell upang makuha siya, ngunit bago makarecover si Diablo, sinira ng Panginoon ang spell at halos tamaan si Diablo ng kanyang espada, ngunit nagagawa niyang atakihin ito sa pamamagitan ng magic spell, na agad na nagpatapos sa laban. Tumanggi si Diablo na patayin siya at bumalik sa guild guest house para makabawi mula sa sobrang pagkaubos ng enerhiya. Isang araw habang nasa kagubatan, nagpa siya sina Rim at Shiren na maligo sa batis, ngunit biglang narinig ni Diablo ang sigaw ni Rim. Nagmamadali siyang pumunta sa lugar at laking gulat niya nang makitang hawak ni Edel si Rim. Binitawan niya siya sa sandaling makita niya si Diablo, at sinabi sa kanila na alam na niya ngayon na ang kaluluwa ng Demon Lord ay nasa loob ni Rim. Tiniyak niya kay Diablo na wala siya rito para saktan si Rim, dahil kapag sinaktan nila si Rim, isinasapanganib nila ang buhay ng Demon Lord. Gumawa ng case and doon sina Diablo at Edel, nangako siyang tuturuan siya kung paano palayain ang kaluluwa ng Demon Lord mula kay Rim nang hindi siya sasaktan kung hahayaan niyang palayain niya ang Demon Lord. Sumang-ayon si Diablo dahil kumpiyansa siya na pagkatapos na mapalaya ang Demon Lord, matatalo niya ito sa labanan. Sinabi ni Edel sa kanya na makipagkita sa kanya sa Starfall Tower makalipas ang ilang araw. Dumating sa wakas ang araw, ngunit bago sila makalabas, binisita sila ni Alice at sinabihan silang manatili sa loob ng bahay kung maaari, dahil mayroong isang napakataas na level na Imperial Knight na nagtatrabaho bilang isang paladin at nakarating na sa lungsod. Bago pa man sila makapasok sa loob, nakasalubong nila ang paladin kasama ang kanyang mga tropa. Tumingin ang paladin kay Diablo at kinukutya siya sa pagtawag sa sarili bilang Demon Lord, at nang saboka ni Rim na makialam ginamit ng paladin ang kanyang kapangyarihan para paluhurin siya sa lupa. Nakilala ni Diablo ang spell at pinatangkaan siya, na gumana at inalis ang kanyang spell. Lumingon ang paladin kay Diablo habang kinukutya siya at gumamit ng petrification spell sa kanya, na madaling sinasalamin ni Diablo. Ang paladin ay nabigla habang siya ay na-petrify at nagiging bato, mabilis siyang sinundo ng kanyang mga alagad at tumakas kasama siya. Sinabi ni Diablo na ang magic spell ay mawawala sa lalong madaling panahon, at magiging okay din ito. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silid kasama ang iba kung saan sinabi ni Rim kay Alice ang tungkol sa case and doon sa pagitan ni Diablo at Edel. Dumating si Diablo sa Starfall Tower kasama ang iba kung saan naghihintay na si Edel. Sinabihan niya si Rim na humiga sa mesang bato at tinuruan si Diablo kung paano palayain ang Demon Lord. Nahanap ni Diablo ang mahiwagang core ni Rim at naipalabas ang Demon Lord na, sa sorpresa ng lahat, ay naging isang maliit na babae. Siya ay tila napakawalang muwang at inosente, at nang sabihin sa kanya ni Sharon na kung hindi siya papatay ng tao, bibigyan niya siya ng mga biskwit, pumayag ang batang babae sa panukalang iyon. Mukhang nagulat si Edel pero nirerespeto niya ang desisyon niya. Si Diablo ay nadismaya dahil ang maliit na batang babae ay hindi gustong makipag-away sa kanya, dahil sa tingin niya ay wala siyang dahilan para makipag-away, kaya nagpa siyang bumalik na lang sa kanilang silid. Habang pabalik, isang higanteng pollen ang sumulpat sa harapan nila. Yumuko siya sa harap ng Demon Lord at tinanong siya kung kailan nila lilipulin ang mga mortal. Nakatingin siya sa kanya na nalilito at sinabi sa kanya na hindi sila papatay ng isang tao, dahil kung hindi, hindi siya makakakuha ng anumang biskwit. Nag-alitan dito ang Poland na pinakamalakas at pinakamatandang Poland na nabubuhay, at siya ay nagpasya na ang muling pagkabuhay ay hindi pa kumpleto at nagpasya na patayin siya upang muli nilang buhayin ang Demon Lord. Sinusugod niya ito, ngunit ang kanyang pag-atake ay hinarang ni Edel na nagsabi sa kanya na igalang ang desisyon ng Demon Lord. Tinaboy niya ito at tumalon sa kanya, sinuntok siya ng diretso sa katawan at hinawakan ang kanyang ulo, na pinipiga ito dahil hindi niya nabuhay muli ng tama ang Demon Lord. Gayunpaman, bago niya ito mapatay, inatake siya ni Diablo sa pamamagitan ng kanyang mahika na pag-atake, na naiwasan niya. Sinusugod niya ito, ngunit naglagay si Diablo ng isang mahiwagang minahan sa ilalim niya na sumasabog kapag tinapakan ito ng pollen. Nakapagtataka, wala itong epekto sa kanya, at muli niyang hinabol si Diablo. Isinara niya ang distansya at inatake si Diablo gamit ang isang mahiwagang sibat, ngunit ginagamit ni Diablo ang kanyang kakayahan sa reflection magic, na nakakasakit sa kanya. Napagtanto niya na hindi niya matatalo si Diablo, kaya nagpasya siyang atakihin ang Demon Lord sa halip, ngunit iniligtas siya ni Rim sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya.
Hinaranggan ni Diablo ang kanyang daan at pinagbantaan siyang papatayin, ngunit binago ng Polen ang kanyang sarili bilang isang ibon at tumakas. Nagpasya si Diablo na isama ang maliit na batang babae upang mapanatili siyang ligtas, at pinangalanan siya ni Shiren na Krem. Nang makarating sila sa kanilang silid, bumagsak si Diablo sa kama, ganap na pagod matapos gamitin ang lahat ng kanyang mahika. Kinabukasan, lumabas si Diablo kasama ang iba pang grupo para mag-almusal, ngunit sa pagbabalik, napansin niyang nawawala sina Alice, Shira, at Rim. Bumalik siya upang tingnan ang kanilang silid, ngunit wala itong laman. Lalo siyang naguguluhan habang sinusubukang hanapin ang tatlo sa bawat eskinita. Samantala, dinala ni Alice sina Krem at Rim sa isang madilim na eskinita, at pagkaraan ng ilang sandali, ibinunyag niya kay Rim na gusto niyang lumabas si Krem bilang tunay na Demon Lord, dahil kinamumuhian niya ang mga tao at ang kanilang katiwalian. Gusto niyang patayin ni Krem ang lahat para magsimula ang sangkatauhan sa simula. Nagulat si Rim sa kanyang kaibuturan, ngunit bago siya makasagot, lumitaw ang Paladin kasama ang kanyang mga tagasunod. Ibinigay ni Alice sina Krem at Rim sa kanya, sinabing sila ang mga taga-suporta ng Demon Lord. Nagpatawag si Rim ng isang halimaw at sinubukang pigilan ang Paladin, ngunit pinatay niya ang kanyang halimaw at hinuli ito sa isang holer. Dinala niya sila sa simbahan kung saan nagpasya siyang pahirapan si Rim para sa impormasyon sa harap ni Krem. Pinutol niya ang tenga ni Rim at sinaksak siya sa balikat. Sinubukan siyang pigilan ni Krem, ngunit inatake siya nito, na hiniwa siya ng kaunti. Nagalit siya, at napansin niyang isa siyang demonyo, kaya sinubukan niyang patayin si Krem. Ngunit si Rim ay tumatakbo at sinangga ang pag-atake sa halip. Pareho silang bumagsak sa sahig, at pagkatapos ay lumakad ang Paladin at sinaksak si Rim ng 4 na beses, at pinatay siya. Pinuno nito si Krem ng sobrang galit, at nagpalit siya sa aktwal na Demon Lord, pinatay ang Paladin sa isang iglap. Pinasabog niya ang buong simbahan at nawala ng kontrol, at nakita ni Diablo ang pagsabog at tumakbo patungo dito. Sinabihan niya si Shiren na hanapin si Rim at bigyan siya ng mga healing potion, habang naghahanda siyang pigilan ang Demon Lord sa anumang paraan. Hinatake ni Krem si Diablo, ngunit nagawa niyang iwasan ito. Napagtanto ni Diablo na kahit na ang mga pag-atake ay hindi mahirap iwasan, ang mga ito ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang pinakamakapangyarihang spell para subukang pigilan si Krem. Nagsisimula siyang maglagay ng mga magic circle sa paligid ni Krem habang iniiwasan ang lahat ng pag-atake nito. Napagtanto ni Krem ang pattern at sa halip na suntukin siya, ginamit niya ang kanyang dark magic attack na hinaranggan ni Diablo sa huling sandali. Hindi niya ito binibigyan ng oras para makarecover at muling umatake, ngunit sa pagkakataong ito ay deflect ni Diablo ang magic. Kahit na pagkatapos ng napakalakas na pag-atake, bumangon siya at hinampid si Diablo ng isang higanteng semento. Tumayo si Diablo at nagsimulang tumakbo sa paligid niya, lumikha muli ng mga magic circle. Samantala, ginagamit ni Shira ang lahat ng magic potion at nagawang buhayin si Rim, ngunit bago pa siya makagalaw, isang higanteng bato ang lumipad patungo sa kanila, nabuti na lang na-block ng isang lalaki na nag-escort sa kanila palabas ng laban. Sa wakas, nakumpleto ni Diablo ang isang magic circle sa paligid niya at ginamit ang kanyang magic spell, na hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Si Krem, na malubhang nasugatan, ay kaya pang bumangon, at si Diablo ay halos wala ng enerhiya, pero nilapitan siya ni Rim at Shira. Nakikipag-usap sila sa kanya at naabot ang kanyang aktwal na sarili, na tumutulong sa kanya na maalis ang kanyang galit, at bumalik siya sa kanyang normal na sarili. Pagkatapos sumikat na ang araw, at nilapitan sila ni Sylvie. Sinabi niya sa kanila na hindi niya mapagkakatiwalaan si Krem at gusto niyang ibigay siya sa mga gwardya ng Imperial, ngunit iminungkahi ni Diablo na alipinin si Krem, na pipilitin siyang sumunod sa kanyang utos. Matagumpay na nagawang alipinin siya ni Diablo, at nagpasya si Sylvie na itago ang katotohanan na si Krem ay isang Demon Lord. Bumalik sila sa kanilang silid, kung saan sa gabi, pumasok si Alice at hinawakan si Shiren na may hawak na kutsilyo. Dinala niya sila sa isa pang silid kung saan nakahiga ang isang malubhang na sugatan na si Edel. Nakiusap siya sa kanila na iligtas siya, at kahit tumanggi si Krem na tumulong, sinabihan siya ni Diablo na iligtas ang babae. Siya ay nagbigay ng isang malakas na spell kay Edel na nagligtas sa kanya. Si Alice ay nalulula sa kanilang kabutihan at nagpasya na kitilin ang sarili niyang buhay para sa pagtataksil sa kanila, ngunit ginamit ni Diablo ang kanyang mahika para buwagin ang kanyang espada, na iniligtas siya.
Sinabi ni Diablo sa kanya na mamuhay sa kanyang buhay na sinusubukang bayaran ang lahat ng buhay na nawala dahil sa kanya, at ngumiti si Alice sa kanya habang lumuluha ang mga mata at sumang-ayon. Ilang buwan na ang lumipas mula noong huling insidente, at si Diablo ay nagre-relax kasama sina Shira at Rim. Isang araw, nagpasya silang lumabas upang makakuha ng karapat-dapat na sikat ng araw, nang magpasya si Diablo na gusto niyang subukan ang isang bagong magic. Nang tanungin ng mga babae kung anong uri ng magic ang gusto niyang subukan, ibinunyag ni Diablo na matagal na niyang sinusubukan ang levitation magic at naniniwala siyang handa na siyang ipakita ito sa kanila. Naglalakad siya patungo sa isang troso sa lupa at kinuha ang kanyang wand, bago mag-enchant ng magic spell. Biglang lumutang ang kahoy, na lubos na ikinagulat ng mga babae, dahil hindi pa sila nakakita ng ganito dati. Sinabi sa kanila ni Diablo na para sa isang Demon King na tulad niya, ang levitation magic ay simple lang, at para ipakita sa kanila kung gaano kahusay ang kanyang magic, tumalon siya sa ibabaw ng kahoy. Pagkatapos ay nagpasya siyang magpasikat pa at ginamit ang kanyang mahika upang lumipad ng mas mataas at mas malayo sa mga babae. Ngunit ang kahoy ay nagsimulang umaalog-alog, at napagtanto niya na kailangan niyang mas lalo pang makabisado ang spell. Habang nag-iisip tungkol sa pagtaas ng kanyang level, bigla niyang nakita ang isang malaking sinag ng liwanag na nagmumula sa gitna ng kagubatan, at maging ang mga babae ay tila nakaramdam ng napakalakas na mahika na ginagamit sa kaloob-looban ng kagubatan. Si Diablo ay nagsimulang lumipat patungo dito, nabighani sa malakas na aura. Biglang nawala ang kanyang sariling mahika sa paglipad, at nagsimula siyang bumagsak. Tumagos siya sa mga sanga ng puno at nahulog sa isang bagay na malambot at malapot. Pagkatapos ay lumingon siya upang makita ang isang magandang babae na maputi ang balat na nakahiga sa lupa na nagsimulang tumawag sa kanya ng Diyos. Tila si Diablo ay nalilito dito, habang ang isang lalaki ay nagsimulang sumigaw sa kanya para sa pagpatay sa kanyang beast mushroom. Napagtanto ni Diablo na ang lalaki ay tila paladin mula sa banal na simbahan at mukhang mahilig talaga siya sa mga mushrooms. Mabilis na nagsimulang kumilos si Diablo na parang isang matigas na tao at sinabi sa lalaki na hindi niya pinapansin ang kanyang kabute, dahil siya ang Demon King. Ngunit bago niya makumplito ang kanyang pangungusap, sinimula na siyang tawaging Diyos ng Dalaga. Tumingin siya kay Diablo na may mga mata na puno ng debosyon at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Lam, na isang debotong tagasunod at nagdadasal sa kanya sa napakatagal na panahon. Nagtatakip siya at nagpasalamat kay Diablo habang nalilito si Diablo sa pagtawag niya sa kanya ng Diyos. Biglang sinabi ng lalaki na mahilig sa mushroom na si Diablo ay hindi Diyos at siya ay isang hamak na demonyo, at sinubukan ni Diablo na itama na siya ay isang Demon King, ngunit muling hamarang ang dalaga at tinawag siyang Diyos. Sinabi niya na si Diablo ay lumitaw dito mula sa langit dahil sa kanyang mga panalangin. Pagkatapos ay binalaan niya si Diablo na mag-ingat dahil ang paladin na mahilig sa mushroom na ito ay isang mataas na ranggo at lubhang mapanganib. Ang paladin ay naasar sa kanila at sinabing papatayin niya silang dalawa. Lumingon si Diablo sa kanya at nagtanong kung bakit gustong pumatay ng pari ang simbahan, ngunit sumagot ang paladin na sumusunod lang siya sa utos ng isang mataas na ranggo mula sa simbahan na tinatawag na Visho. Ang paladin pagkatapos ay nagpasya na siya ay nakipag-usap ng sapat, at gumamit ng isang vial upang lumikha ng isang higanteng hunter worm na kinikilala ni Diablo na hindi bababa sa level 60. Pinupuri siya ni Diablo sa pagkakaroon ng isang pamilyar na mataas na ranggo, dahil tulad ng sa lungsod walang sino man ang malakas, ngunit sinasabing hindi parent siya matatalo ng halimaw. Biglang bumigay ang lupa sa ilalim ni Diablo, at bumagsak siya sa tabi ni Lam upang makita ang hunter worm na naglagay ng bitag. Nasalo niya si Lam at umiwas bago maisara ng uod ang mga panga nito at tumalon sa butas pabalik sa ibabaw. Pagkatapos noon, mabilis siyang tumalikod at gumamit ng wind magic para madaling maputol ang uod sa 1,000,000 piraso, na ikinagulat ng paladin dahil hindi niya inaasahan ang ganoong kataas na level ng wind magic mula kay Diablo. Mukhang medyo nabigla ang paladin, ngunit kinukutya si Diablo sa pagsasabing hindi na niya magagamit muli ang magic na iyon dahil kumonsumo ito ng maraming mana. Sumagot si Diablo na maaari niyang paganahin ang spell na iyon ng 100 beses kung gusto niya. Nagalit ang paladin at naisip na nagsisinungaling si Diablo, bago naghagis ng ilang vial sa sahig na nagiging isang grupo ng mga halimaw na medyo mataas ang level. Hindi man lang nabahala si Diablo at gumagamit siya ng malaking ice magic spell na agad na natatakpan ng yelo ang buong lupa at na-freeze ang paladin sa tabi ng lahat ng kanyang mga halimaw sa isang iglap.
Pagkatapos noon, lumingon siya kay Lam at napagtanto niya na talagang nanlalamig din siya, ngunit sumulong lang siya at natambo siya sa mga bisig ni Diablo. Parehong tumakbo sina Rim at Shira sa loob ng kagubatan at nakita niyang hawak niya ang isang walang malay na batang babae sa kanyang braso, at tinanong kung sinaktan din niya ang batang babae na ito. Sinabi ni Diablo sa kanila na tumigil na siya sa paggawa ng masama at sinabihan silang sundan siya, at umalis sila patungo sa bayan. Sa pagsapit ng gabi, nagising si Lam sa kama, napapaligiran ni Narim at Shira, at mabilis silang naging magkaibigan. Nagtanong si Lam tungkol sa kanilang relasyon kay Diablo, at sumagot sila na pagmamay-ari niya ang mga ito dahil sila ay kanyang mga alipin. Agad na sinimulan ni Shira na ibunyag ang lahat ng mga detalye tungkol kay Diablo, ngunit agad siyang pinatahimik ni Rim at sinabing si Diablo ay pinuno lamang ng kanilang partido. Samantala, sa kabilang kwarto naman, inutusan ni Diablo si Krem na huwag lumabas ng kwarto at kumain na lang ng biskwit. Pagkatapos ay bumalik siya kay Lam at sa iba pa kung saan nagtanong kaagad si Lam kung siya ay Diyos or hindi. Napagtanto ni Diablo na hindi niya maaaring ibunyag kung sino siya, at sinasabing hindi niya sasabihin sa kanya ang anuman hanggat hindi niya ipinapakita ang kanyang tunay na halaga. Agad na bumaba si Lam sa kama at yumuko sa kanyang harapan bago inangkin na simula ngayon ay maglilingkod na siya sa kanya. Tinanong ni Diablo kung ano ang posisyon niya sa simbahan, at nagsimula siyang nagniningning ng maliwanag bago sinabing siya ang head priest ng Central Church. Nagulat silang lahat sa impormasyong ito, dahil ang head priest ay isa sa mga may pinakamataas na ranggo sa loob ng isang simbahan. Si Rim ay nagtanong kung ba't hinahabol ng isang paladin mula sa Central Church ang isa sa may pinakamataas na ranggo ng mga priest sa buong kaharian, at tumugon si Lam na ang simbahan ay kinokontrol ng mga taong kilala bilang cardinals. Naniniwala siya na ang isa sa mga cardinals ay may galit sa kanya, kaya sa halip na hamanin siya sa isang laban sa boxing, nagpa siya silang patayin siya. Bukod dito, ang lahat ng mga paladin ng simbahan ay sumusunod sa pinuno ng mga cardinals na kilala bilang Visho. Tinanong ni Diablo kung may ideya ba siya kung bakit maaring magalit sa kanya ang mga cardinals, at naisip ni Lam bago sumagot na tinanong niya sila tungkol sa mga iligal na produkto at pera na mayroon sila, or marahil ay nag-utos siya ng investigasyon sa kanila. Napagtanto ni Diablo na siya ay may busilak na puso at nagmamalasakit sa moral ng higit pa sa kanyang sariling buhay, dahil hindi din niya maintindihan kung gaano kadaling kitilin ng mga lalaking ito ang kanyang buhay. Tinanong ni Rim kung bakit siya nasa loob ng kagubatan, at sumagot si Lam na naglakbay siya mula sa Royal Capital sa pamamagitan ng domain ng dating Demon Lord papunta sa kalapit na lungsod kung saan ipinadala ang leader ng Paladin kanina. Gustong sabihin ni Lam sa kanila ang lahat ng nangyayari sa simbahan sa pagkukunwari ng gawain ng Diyos at gustong ilantad si Visho. Iniisip ni Rim na magiging mas madali ang paggawa ng isang video sa YouTube tungkol sa kanila, ngunit sinabi ni Lam na ang Paladin leader ay isang mandirigma na nakipaglaban sa hindi mabilang na mga digmaan at talagang noble din. Sinabi niya na tiyak na tutulungan siya nito at protektahan pa siya mula sa mga lalaking ito, dahil kilala siya ni Tria, isa sa mga kaibigan niyang Paladin. Siya ay umiiyak sa pagkamatay ng kanyang kaibigan, habang sinasabi ni Rim na ang simbahan ay magpapadala ng higit pang mga asasin para puksain siya kapag nalaman nilang siya ay buhay pa. Nangako si Lam na hindi siya matatakot sa mga lalaking ito at tatawid sa borderline patungo sa karatig na lungsod upang hanapin ang Paladin. Biglang naalala ni Diablo na ang lugar ay dumadaan sa isang piitan na gusto niyang tuklasin. Matapos marinig ang kanyang paghikbi, parehong tumingin sina Rim at Shira kay Diablo at nagmakaawa sa kanya na ihatid si Lam sa lungsod upang ligtas niyang marating ang Paladin. Nag-isip si Diablo saglit at napagtanto niya na ang pakikialam sa negosyo ng simbahan ay maaaring maging problema, dahil halos pinapatakbo ng simbahan ang buong bansa, pero ayaw niyang pabayaan ang kawawang babaeng ito na ipagtanggol lang ang kanyang sarili. Napagpasyahan ni Diablo na kung lalakad lang siya kasama niya at iiwan siya malapit sa susunod na lungsod, hindi siya dapat magkaroon ng anumang problema. Tumabi siya at pumasok sa kanyang Demon King mode bago sabihin sa kanila na tutulungan niya siya dahil napakalakas at makapangyarihan niya. Lumuhad si Lam para magpasalamat sa kanya. Nang biglang, pumasok si Krem sa silid kasama si Adult na agad na nagsimulang umiyak tungkol sa higit pang mga biskwit dahil ubos na ang kanyang pagkain. Agad na nag-ingat si Lam sa kanila at nagtanong kung sino Isla, dahil nararamdaman niya ang napakadilim at masasamang salamangka na nagmumula sa kanilang mga katawan.
Samantala, kapwa sina Krem at Edel ay naging alerto tungkol sa presensya ng isang priest mula sa simbahan dahil ang kanyang magic aura ay tila nakakainis sa kanila. Si Diablo ay humanga sa kanilang mga kakayahan sa magic sense ngunit biglang napagtanto na kung ito ay magpapatuloy, sila ay mag-aaway. Hindi nagpalipas ng sandali si Edel at agad na sinuntok si Lam, ngunit pinigilan siya ni Diablo sa huling sandali sa pamamagitan ng pagharang sa kanyang suntok. Nagsimula siyang magsalita sa kanyang boses ng Demon Lord at sinabi sa kanila na sa susunod na subukan nilang labanan ang isa't isa yon na ang magiging huling pagkakataon na makakalaban sila, at pareho silang nag-relax. Ngunit sinabihan siya ni Krem na lumayo sa kanyang mga biskwit dahil ito ay mga ngamoy. Nang sumunod na mga araw, agad silang umalis sa kalapit na lungsod sakay ng isang mahiwagang barko na lumulutang sa buhangin. Pagkatapos ng 2 linggong walang awa na paglalakbay kung saan kinailangan nilang harapin ang maraming bagyo, maaraw na araw, at naligaw pa, ngunit sa wakas, nakita na nila ang mahiwagang tore na kanilang unang destinasyon. Bumaba silang lahat sa lungsod, at agad na nagsimulang magreklamo si Cher tungkol sa pagkagutom, ngunit sinabi sa kanya ni Rim na tiisin muna ang gutom, dahil narito sila upang dalhin si Lam sa Head Paladin. Bukod dito, pagkatapos tumingin sa paligid ng lungsod, napagtanto nila na tila hindi rin ito masyadong masigla. Habang naglalakad, nakatagpo si Diablo ng isang maliit na batang babae na nagtanong kung gusto niyang malaman ang lokasyon ng isang bagong matatagpuan na piitan, at sinasabing siya ang magiging gabay sa piitan pati na rin ng isang master lockpicker na pinangalanang Horn. Tinanong ni Diablo kung anong uri ng piitan ang kanyang sinasabi, at sumagot siya na mayroong malalaking estatwa ng leon sa pasukan, na agad na nakakuha ng atensyon ni Diablo. Hinawakan siya ni Diablo at tinanong kung ang piitan ay may 13 palapag, ngunit si Horn ay matapat na tumugon na walang sino man ang nakakapunta pa sa 13 palapag, kaya hindi niya alam. Tinanong ni Diablo kung ang 3 palapag ay may isang bungkus ng maraming kulay na slime, at sinabi sa kanya ni Horn na, sa katunayan, nakakita siya ng isang grupo ng makulay na slime doon. Napagtanto ni Diablo na iyon ang piitan na matagal na niyang hinahanap. Habang tinanong ni Horn kung sino siya, bago pa man siya makasagot, napansin ni Diablo na nasangkot na naman si Lam sa gulo. Tila ipinagtatanggol niya ang isang mahirap na babae at ang kanyang anak na talagang nangangailangan ng priest para magpagaling ng isang bata, ngunit tinalikuran siya ng paladin dahil wala siyang pera. Sinabi sa kanya ni Horn na maaari itong maging problema, dahil ang mga paladin sa lugar na ito ay napakawalang modo at napakamarahas sa sino mang humarap sa kanila. Napansin ni Diablo na nakikipagtalo si Lam at tila matapang, ngunit gusto niya ang aspetong ito sa kanya at napansin na itinaas ng paladin ang kanyang kamao para sa isang suntok, ngunit agad na lumitaw si Diablo sa gitna at ginamit ang kanyang magic wand upang itaboy siya sa isang iglap. Ang paladin ay bumagsak sa lupa habang si Shira ay nagdiriwang, ngunit agad na ibinoling ni Diablo ang kanyang atensyon sa kawawang babae at nagtanong kung ano ang nangyari. Sinabi sa kanya ng babae na ang kanyang anak ay may sakit at nagpapakita ng isang grupo ng mga tato sa kanyang hita. Agad na kinilala ni Diablo ang sakit bilang ang death nail disease na isang epidemya. Sinabi ng babae na nangangailangan agad ng doktor ang kanyang anak dahil kung may mga marka pa, mamamatay ito. Sinabi sa kanya ni Lam na dalhin ang bata sa simbahan, ngunit ang babae ay nagsimulang umiyak habang ipinaliwanag ni Horn na ang simbahan ay nangangailangan ng isang malaking halaga ng pera upang pagalingin ang anumang uri ng sakit. Hindi makapaniwala si Lam na nangyayari ang mga ganitong bagay sa mundong ito, ngunit sinabihan siya ni Horn na gumising sa katotohanan, dahil ang totoong mundo ay walang awa. Sa wakas, tiningnan ni Lam ang umiiyak na bata at sinasabing siya mismo ang magpapagaling sa bata, anuman ang mangyari. Sinabi ni Horn na mas madaling sabihin kaysa gawin, ngunit tumugon si Lam na paprotektahan siya ng Diyos bago humingi ng pahintulot kay Diablo. Siya ay nagbibigay sa kanya ng isang go-ahead, at siya ay naghahanda upang isagawa ang ritual. Ang sanggol ay inilagay sa isang kumot, at lahat ay lumuhod at nagsimulang magdasal para sa bata. Biglang nagtipon ang mga ulap sa paligid ng kalangitan, at habang hinahawakan ni Lam ang noo ng sanggol, ang buong lugar ay nagsimulang kumikinang sa maliwanag na dilaw. Lahat ay lumuhod sa palabas na ito ng napakalaking mahiwagang enerhiya, na ikinagulat din ni Diablo, at bigla niyang napansin na ang mga marka sa sanggol ay ganap na nawala, na ikinagulat ng lahat. Agad na bumuti ang pakiramdam ng sanggol habang ipinagdiriwang ng iba ang paggaling ng kawawang bata, habang ang iba naman ay hangang-hanga pa rin sa milagrong nakita nila. Biglang yumanig ang lupa, na ikinatakot ng lahat.
Ang isang tao sa mga tore ay nagsimulang tumunog ng mga kampana, na sinasabing ang halimaw na tinatawag na sand whale ay papalapit sa kanila. Tila hinahabol ng sand whale ang magic boat na dumiretso sa lungsod, at sinabi ni Horn na kapag tumama ang sand whale sa lungsod, ang buong lugar ay ganap na masisira. Natakot silang lahat ngunit sinabi ni Diablo na kumalma sila at sinabing pipigilan niya ang sand whale. Sinasabi sa kanya ng lahat na ito ay masyadong mapanganib ngunit siya ay mayabang na tumugon na siya ang Demon Lord mula sa ibang mundo na madaling talunin ang halimaw. Naghahanda siya ngunit talagang kinakabahan dahil hindi niya madalas gamitin ang magic na ito, ngunit nagngangalit siya sa kanyang mga ngipin at nagsimulang mag-enchant ng spell, lumabas ang isang maitim na magic ball mula sa kanyang wand at naging black hole, na nagsimulang sumipsip ng lahat ng nasa paligid nito. Pagkatapos ay nag-enchant si Diablo ng isa pang spell at inilagay ang kanyang wand sa lupa, at biglang may lumabas na malaking arrow mula sa black hole. Ngunit natatakot siya na kahit na ito ay maaaring hindi sapat upang talunin ang isang halimaw na tulad ng sand whale. Napagtanto niya na wala na siyang ibang pagpipilian at ginamit niya ang kanyang huling spell combo at inilabas ang magic arrow, na dumaan sa isa sa mga black hole at tumama sa mukha ng sand whale. Ang balyena ay tila hindi apektado habang ito ay nagmamarcha, ngunit huminto pagkaraan ng ilang sandali bago ang isang malaking dark magic na pagsabog na nagsimulang magwatak-watak sa balyena at sinipsip ito ng black hole, ngunit tila hindi peren ito sapat. Nang biglang, isang hindi kilalang lalaki ang gumamit ng isang espesyal na pag-atake sa balyena, na pininsala ito ng husto. Nagulat si Diablo sa lakas ng magic, at nang biglang, gumamit ng magic gun ang isang hindi kilalang babae upang sirain ang katawan ng balyena, na ikinagulat niya, dahil isang napakataas na tao lamang ang maaaring gumamit ng magic gun. Sa wakas ay bumagsak ang sand whale, at nawala ang banta, habang pinasasalamatan siya ni Shira at Rim sa pagtatanggol sa lungsod, at sinabi ni Diablo sa kanila na ito ay basic lang para sa kanya. Nang biglang, dumating ang isang lalaking nakasakay sa kabayo na may dalang sibat, at tinanong si Diablo kung siya ba ang taong gumamit ng Dark Magic Blast sa halimaw. Agad na naramdaman ni Diablo ang kanyang lakas nang ang lahat ng mga paladin sa lugar ay sumugod sa lalaki, na tinawag siyang boss, at nagsinungaling na si Diablo ay ang Demon Lord na gumagawa ng mga problema sa lungsod. Kinilala siya ni Lam bilang ang head leader Paladin Bat, at napagtanto ni Diablo na maaaring nasa panganib sila. Ipinagmamalaki na inaangkin ni Diablo na gumamit siya ng dark magic, habang sinasabi ni Bat na siya ang umatake sa halimaw, na kalaunan ay nagpahanga kay Diablo, dahil ang ibig sabihin nito ay ang taong ito ay nasa level 130. Humarap si Lam mula sa likuran at tinanong si Bat kung bakit maraming paladin ang naruroon sa lungsod na hindi tumutulong sa mga mahihirap na tao, at nagtatanong kung ang mga cardinals ang nagbigay ng utos na ito. Agad na nakilala ni Bat ang kanyang ranggo, ngunit ang isa sa mga paladins ay nagsimula ng walang pakundanggan na nagsasabi sa kanya na tumahik kung hindi siya ay masasaktan, na ikinagalit ni Bat, at sinuntok niya ang lalaki sa mukha. Agad na bumaba si Bat mula sa kanyang kabayo at lumuhad, humihingi ng paumanhin para sa mga salita ng kanyang mga kampan, na sinasabing minsan lang niyang nakita si Lam noong maliit pa siya. Pinag-iisipan ni Diablo kung mapagkakatiwalaan ba nila siya nang biglang nagsalita ang isang babae mula sa likuran, at nagulat si Diablo nang makita siyang lumilipad bago niya napansin na mayroon itong espesyal na balabal na tinatawag na Crimson Wing, at may hawak ding magic gun sa kanyang kamay. Sinisigawan siya ni Bat upang magpakita ng paggalang sa head priest, ngunit sinabihan siya ng babae na manahimik bago bumaba sa lupa at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Pan, na namamahala sa lugar na ito. Tinanong niya kung narito si Lam upang mag-claim ng mas maraming pera mula sa mga mahihirap na tao sa lugar na ito, habang sinasabi ni Bat na napipilitan silang humingi ng mga donasyon sa kanilang mga tagasunod, dahil nagsasara ang mga simbahan at wala silang pera. Tinanong sila ni Pan kung hindi ba sila binibigyan ng pera ng kanilang Diyos kung gusto nila ito, ngunit si Lam ay nagsimulang mang-aral tungkol sa kung paano sila ay mga believer lamang. Agad na itinutok ni Pan ang kanyang baril sa mukha ni Lam at tinanong kung paprotektahan siya ng kanyang Diyos ngayon, habang parehong sinusubukang atakihin siya ni Bat at Diablo. Nakapagtataka, nagawa niyang iwasan ang parehong mga pag-atake at nagsimulang lumutang sa kalangitan, na pinagtatawanan ang mga ito sa paniniwala sa Diyos. Pagkatapos nito, sinabi niyang wala siyang interes sa simbahan at hinahanap lamang niya ang taong gumamit ng dark magic sa sand whale.
Medyo natakot dito si Diablo, at tinanong niya ito kung ano ang balak niyang gawin sa taong iyon, at sumagot si Pan na gagawin niya itong alagad niya, at kung tatutol ito, pipilitin niya ito sa gamit ang puwersa. Pagkatapos ay umalis siya sa lugar na sinasabing babalik siya sa lalong madaling panahon, habang napagtanto ni Diablo na alam na niya na siya ang gumamit ng dark magic. Pagsapit ng gabi, nakaupo silang lahat sa isang karwahe kung saan sinabi ni Bat kay Lam na dapat silang lahat ay magpahinga sa kanyang mansyon. Nang mapansin ni Shira ang napakaraming tao na naghihintay sa mahabang pila, sumagot si Bat na lahat sila ay naghihintay na makipagkita sa priest sa tent dahil ipinasara na ni Pan ang lahat ng simbahan sa kanyang nasasakupan. Sinabi niya na gusto ng lahat na makilala ang priest at makatanggap ng isang himala upang matulungan sila sa kanilang mga problema, at para doon, nananatili sila sa pila sa mga sumunod na araw. Pagkatapos ay napansin ni Diablo ang isang grupo ng mga mukhang mayayamang tao na nagpapalamig sa mga upuan, at ipinaliwanag ni Bat na naghihintay din sila sa mga linya ngunit binibigyan sila ng VIP treatment dahil nag-alok sila ng malaking halaga ng donasyon. Mukhang nabigla si Lam dito, pero sinasabi ni Bat na kulang ang kanilang mga priest, kaya napilitan silang tumutok sa mga taong nag-aalok ng mas maraming pera sa simbahan. Sa wakas, nakarating na sila sa mansion ni Bat kung saan kumakain sila ng isang bungkus ng pagkain. Pagkatapos, tinanong ni Lam si Bat kung pwede silang mag-usap ng mag-isa. Nang maglaon ng gabing iyon, si Rim, Lam, at Bat ay may pribadong pag-uusap kung saan ipinaliwanag ni Bat na lumikha siya ng Paladin Brigade sa lungsod na ito para sa proteksyon ng isang priest dito, pero kasalanan niya talaga na hinayaan niya ang mga Paladin na maging magulo at walang galang sa mga lokal dito. Ipinangako niya kay Lam na aayusin niya ang problemang ito bago sabihin sa kanya na mayroon ding death nail disease na kailangan nilang gawan ng paraan, dahil kumikitil ito ng buhay araw-araw. Tila natigilan si Lam at tinanong si Bat kung sa palagay niya ay isang uri ng sakit ito, at tumanggo siya bilang pagsang-ayon. Sinabi ni Lam na hindi ito isang sakit kundi isang sumpa, at napagtanto niya ito nang pagalingin niya ang kaawa-awang bata sa lungsod. Ayon sa kanya, may naghahadyos ng malakihang curse magic at sadyang nagbabanta sa buhay ng mga tao sa lungsod. Tila natigilan si Bat dito at dahan-daang ngumiti bago sinabing hindi niya akalaing masasabi nito ang pagkakaiba. Agad na bumangon si Lam mula sa kanyang upuan, nagtatanong kung ano ang ibig niyang sabihin kapag nagsimula siyang nanghina at inantok bago bumagsak sa lupa. Napagtanto ni Rim ang kataksilan at sinubukang ipagtanggol ang sarili nang bigla niyang napansin ang kandila at bumagsak siya sa lupa. Maya-maya, pumasok sa kwarto sina Diablo, Shira, at Horn, matapos mabigyan ng tip tungkol sa isang maling bagay. Wala silang nakitang sino man doon, at sinabi ni Horn na nakita niya si Bat na kinuha ang mga ito. Lumalabas na may hinala si Diablo tungkol sa taong ito, ngunit hindi niya akalain na gagawin niya ito sa lalong madaling panahon, at dahil doon, naisagawa niya ang kanyang plano. Sa kabilang banda, parehong nagising sina Lam at Rim at natagpuan ang kanilang mga sarili na nakabitin sa loob ng isang kakaibang silid ng ritual na tila napakalaki. Habang sinusubukan nilang mag-isip ng paraan para makatakas, napansin nila si Bat na umaakyat sa hagdan kasama ang kanyang secretary na nagngangalang Shell. Umakyat sila at naghanda para sa isang ritual, ngunit sinabi ni Lam na walang ritual ang maaaring gawin sa gayong tiwaling lugar. Tumawa lang si Bat at sinasabing gagana ang ritual dahil lang sa kung gaano ito katiwali. Pagkatapos ay sinabihan niya si Shell na ipakita sa kanila ang garapon na dala niya, na naglalaman ng nakamamatay na uhog ng isang tao. Inaangkin niya na ito ang sumpa na nagdudulot ng death nail disease, at sinasabi niya na ang sumpang ito ay purong kasamaan at dahil doon, patuloy siyang kumukuha ng mga debotong lalaki at ginagawa silang gumawa ng mga kasalanan tulad ng gluttony at wrath na nagpapalakas sa kanyang mga kapangyarihan. Tinanong siya ni Lam kung bakit gusto niyang hatulan ng kamatayan ang napakaraming mahihirap, ngunit sinabi ni Bat na mayroon lamang siyang isang tao na gusto niyang patayin, at ang taong iyon ay si Pan mismo. Hindi maintindihan ni Lam kung ano ang naging dahilan upang ang isang maharlika at banal na tao ay magbalik loob sa madilim na panig, handang gumawa ng kasamaan para lamang pumatay ng isang tao. Sinasabi ni Bat na ang lahat ng ito ay dahil sa mga problemang kinaharap niya sa kanyang buhay. Ang kanyang pamilya ay pinatay, ang kanyang matalik na kaibigan ay nagtaksil sa kanya, siya ay pinagbantaan ng kanyang mga nakatataas. Inaangkin niya na ang lahat ng mga bagay na ito ay ginawa siyang sakam at makasalanan, at walang babalikan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Shell na pahirapan ang head priest bago siya patayin at lumayo.
Sumang-ayon si Shell at inilabas ang kanyang letigong dila para sa pagpapahirap, ngunit si Diablo ay dumating sa tamang oras. Tumingin si Diablo sa paligid at napagtanto niya na sa laro, dito siya nakipaglaban sa boss battle para tapusin ang level. Bigla niyang narinig ang boses ni Bat habang naglalakad siya patungo sa kanya, sinasabing alam niyang darating si Diablo. Ngumiti si Diablo at sinabi sa kanya na nalaman na niya ang impormasyon tungkol sa operasyon ni Bat mula sa bawat paladin na makikita niya sa mansyon. Sinabi niya kay Bat na alam niya na siya ang lumikha ng Death Nail Disease, at buong pagmamalaki na sinasabing siya ang Demon Lord mula sa ibang mundo na nakakaalam ng lahat pero hindi siya pinaniwalaan ni Bat. Masama ang loob niya dito at napagtanto na sina Rim at Shira lang ang mga taong sapat na nagtitiwala upang maniwala na siya nga, ang Demon King. Kinikilala ni Bat na si Diablo ay may hindi makatwirang lakas at mahiwagang kakayahan, ngunit nagtanong kung siya ay mahusay sa pakikipaglaban. Iniinis nito si Diablo, at inilabas niya ang kanyang wand at gumamit ng explosion magic kay Bat, na lumilikha ng usok ng alikabok sa lahat ng dako, na nauwi sa pagyanig, at nagsimulang bumagsak ang mga bato mula sa itaas. Bumigay ang hagdan sa ilalim ni Diablo, at bumagsak siya sa lupa habang sinasabi ni Bat na kung matalino siya, hindi na niya gagamitin ang pag-ataking iyon dahil papatayin din nito ang kanyang mga kaibigan. Napagtanto ni Diablo na tama si Bat, at kasabay nito, napakabilis din niya. Iniisip niya ang kanyang mga pagpipilian, ngunit sumulong si Bat at ginamit ang kanyang sibat para atakihin siya. Naiwasan ni Diablo ang unang pag-atake ng sibat, ngunit nahati ito sa tatlo at nagdulot ng napakalalim na sugat sa kanyang kaliwang braso. Mabilis na sinubukan ni Diablo na pagalingin ang sariling sugat habang sinusubukang ipakita ang kanyang sarili na kumpiyansa sa harap ng kalaban. Pagkatapos nito, gumawa si Diablo ng magic blast mula sa kanyang wand, na parang homang missile at inaatake lamang ang target nito nang hindi naaapektuhan ang kalapit na lugar, kasabay ng paglalagay niya ng isang bungkos ng mga pampasabog sa dingding. Inaasahan ni Diablo na si Bat ay matatakot at magmamakaawa sa kanyang buhay, ngunit sa halip, bumabalang si Bat sa hagdan habang hawak ang isang kamay sa hagdan at hinihintay na lumampas ang magic blast, at pagkatapos ay muli siyang bumangon. Lubos itong ikinagulat si Diablo, at wala siyang counter dahil gumagamit si Bat ng isa sa pinakamalakas na diskarte sa martial arts at itinusok ang kanyang sibat sa dibdib ni Diablo na hindi niya nagawang pigilan. Nasaksak ang kanyang puso nang mahulog ang kanyang wand mula sa kanyang mga kamay, at napagtanto niya na siya ay mamamatay. Inilabas ni Bat ang sibat mula sa kanyang dibdib habang siya ay bumagsak sa lupa at tumatawa sa kanyang mukha, na sinasabing palagi siyang gumagawa ng walang kamali-mali na paghahanda upang durugan ang pinakamalakas na kalaban. Biglang hinawakan ni Diablo ang kanyang braso at masayang sinabi na ang pagpatay sa isang Demon Lord ay hindi ganoon kadali, bago gumamit ng isang napakalaking magic spell na nagsimulang mag-freeze ng kanyang buong braso sa isang ice statue. Natakot si Bat at agad na ibinaba ang kanyang sibat bago gamitin ang kanyang kamay upang putulin ang isa. Si Diablo ay tumatawa sa kanyang mukha at kumikilos ng buong kumpiyansa habang sa loob niya, siya ay labis na natatakot dahil akala niya ay mamamatay na siya. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakaligtas ay dahil sa isang magic item na maaaring sumipsip ng isang nakamamatay na pag-atake, at kasabay nito, ang kanyang mga sungay ay na-activate na tumutulong sa kanya na mabilis na gumaling. Mukhang natakot si Bat sa puntong ito at naisip na si Diablo ay walang kamatayan, at ginagamit ang kanyang huling trump card sa laban. Agad na naglabas ng kutsilyo si Shell at naglakad patungo kay Rim, na nagbabantang papatayin siya kapag hindi titigil si Diablo. Sinisigawan ni Rim si Diablo na patuloy na lumaban, ngunit agad siyang huminto habang napagtatanto na wala na siya sa mga pagpipilian sa puntong ito. Biglang tumama ang palaso sa braso ni Shell, at nalaglag niya ang kutsilyo. Lumingon siya para makitang walang iba kundi si Shira ang bumaril ng palaso, at bigla nilang napansin na naglalakad si Shell sa sakit bago na-convert sa isang bato, na dapat inaasahan ni Shira dahil ang pana ay ibinigay sa kanya ni Krem. Samantala, dumiretso si Horn patungo sa altar at gumamit ng kutsilyo para palayain si Rim. Sa wakas ay naniniwala si Diablo na nanalo sila sa laban na ito at sinabihan si Bat na sumuko. Ngunit lumuhad si Bat sa kanyang tuhod at nagsimulang magsalita ng may pananakot tungkol sa kung paano silang lahat ay magsisisi sa kanilang mga aksyon, na ginawang mapagtanto ni Diablo na nagpapatuloy pa rin ang laban. Gumagamit si Bat ng isa sa pinakamalakas niyang suntok kay Diablo, habang napipilitan siyang mag-counterattack gamit ang sarili niyang dark magic.
Ang banggaan ng kanilang mga mahiwagang pag-atake ay nagdudulot ng napakaraming bato na bumagsak mula sa kisame. Kahit na mukhang pantay lang ang kanilang mga lakas, inactivate ni Diablo ang kanyang mga reserba at gumamit ng isang panghuling atake upang manalo sa kanilang laban. Pagkatapos ay mabilis siyang bumaba sa tabi ni Shira at tumalon patungo kay Rim, bago sinabihan silang lahat na magsiksikan malapit sa kanya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang lumulutang na salamangka para lumipad ang buong altar sa kalangitan, na pinipigilan silang madurage ng mga nahuhulog na bato. Lahat sila ay nagagalak at nagdiwang, ngunit biglang bumagsak si Lam sa sahig, at napagtanto ni Narim at Shiren na siya ay nahawahan ng sakit. Nagulat si Diablo dito ngunit napagtanto niya na tiyak na isinumpa siya ni Bat sa kanyang mga huling sandali. Sinabihan siya ni Shiren na pagalingin ang kanyang sarili tulad ng pagpapagaling niya sa sanggol, ngunit sinabi sa kanya ni Diablo na hindi maaaring gumaling ang isang priest kahit anong mangyari. Lumingon ang lahat kay Diablo, at tila sumusuko na si Lam sa buhay, ngunit sinabi sa kanya ni Diablo na hindi siya papayag na mamatay siya sa isang simpleng sakit na tulad nito. Sinasabi ni Diablo na mayroon siyang plano na makakapagpagaling kay Lam gayon din sa bawat taong naruroon sa lugar na ito, at hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakamit ang tagumpay. Lahat sila ay nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang plano, at ipinagmamalaki niyang sinasabi na sila ay tatanggo sa piitan na binanggit ni Horn. Ayon kay Diablo, naglalaman ito ng isang espesyal na kayamanan na maaaring pagalingin ang sakit na ito ng napakadali, at ipinangako niyang ibibigay niya ang kayamanan kay Lam upang ito ay gumaling at pagkatapos ay pagalingin ang buong bayan mula sa sakit na ito. Pinasasalamatan siya ni Lam mula sa kanyang puso at sinasabing anuman ang mangyari, ililigtas niya ang bawat individual sa lungsod, dahil ayaw niyang may mamatay na tao bilang head priest. Mukhang optimistiko rin si Shira, at sinabihan ni Horn si Diablo na ipaubaya sa kanya ang aspeto ng nabigasyon, dahil kaya niyang pangasiwaan ito. Mukhang magiging maayos ang lahat, ngunit biglang, itinuro ni Rim ang atensyon ni Diablo patungo sa isang fleet ng paparating na mga barko na naghohost ng banner ni Pan. Higit pa rito, nakikita nila si Pan sa tabi ng kanyang magic gun at magandang figure. Ang barko ay ganap na puno ng isang grupo ng mga stormtroopers, at bago makapag-react ang ating mga bayani, sila ay ganap na napapalibutan ng mga barko ni Pan. Si Diablo ay walang ideya kung ano ang nangyayari at tila kinakabahan, dahil na-corner na sila. Napagtanto ni Diablo na sila ay nasa isang napakasamang sitwasyon, dahil siya ay lumaban ng todo laban kay Bat, at dahil doon, halos wala siyang anumang HP at halos walang mana na makapagbigay ng anumang malalaking spell. Kung mapipilitan silang makipaglaban sa isang mataas na level na kalaban, mawawasak sila sa loob lang ng ilang segundo. Hindi na nagpatumpit-tumpit pa si Pan at tinanong si Diablo kung napunta siya sa lugar na ito mula sa kailaliman ng Earth at siya talaga ang Demon Lord na binanggit ni Birak. Si Diablo ay tila walang ideya kung sino si Birak, habang sina Shira at Rim ay parehong nagpapayo sa kanya na huwag niyang hayaang i-provoke siya, dahil kung aaminin niya na siya ang Demon Lord, baka sinimulan niya itong barilin. Sinusubukan ni Diablo ang kanyang makakaya upang sugpuin ang kanyang taluna na personalidad mula sa pagsasabi ng anumang mga cheesy na linya, ngunit sa huli ay sumigaw siya ng malakas na siya ang Demon Lord Diablo, at walang haad lang sa kanyang paraan tungo sa kaluwalhatian at kabuuang dominasyon. Napagtanto ni Shira at Rim na siya ay hindi talaga nag-iisip, habang si Diablo ay nag-portray sa kanyang karakter at inilabas ang kanyang wand bago sumigaw na hindi siya tatakbo at magtatago, at kung si Pan at ang kanyang mga kasamahan ay gustong umatake, sila ay malaya na gawin ito, ngunit kailangan nilang tandaan na mamamatay sila sa isang kakilakilabot na kamatayan. Hindi ganoon kadaling umatras si Pan at sumisigaw siya pabalik na hindi siya natatakot sa isang Demon Lord, at inutusan ang kanyang mga tauhan na maghanda ng pagsalakay sa Demon Lord. Ang mga sundalo ay naghahanda sa pagpapaputok, habang ang mga babae ay walang ideya kung ano ang mangyayari. Laking gulat ni Diablo nang makita ang napakaraming mga tauhan niya na may mga magic gun at napagtanto niyang walang paraan para makaalis dito. Biglang tumayo si Lam at naglakad patungo kay Pan, hiniling na huminto siya. Sinabi niya na si Diablo ay hindi isang kaaway, dahil iniligtas niya hindi lamang siya kundi pati na rin ang mga tao sa bayang ito, at handa siyang pasanin ang kabuuang responsibilidad para sa kanyang mga aksyon, dahil naniniwala siya na siya ay kaalyado ng sangkatauhan.
Sumagot si Pan sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit tinawag niya ang kanyang sarili na Demon Lord, ngunit bago makasagot si Diablo ng isang bagay na hindi pinag-isipan, parehong humakbang sina Shira at Rim at ibinalita na pupunta sila sa kalapit na piitan upang makuha ang lunas para sa Death Nail Disease. Hiniling ni Shira kay Pan na huwag na munang umatake at antayin na lang silang makabalik. Si Pan ay tila hindi nagtitiwala sa kanila at hindi naniniwala na may ganoong uri ng lunas, at nagtanong siya kung bakit ang isang lalaking nag-aangking Demon Lord ay susubukan na makahanap ng lunas para sa sakit na ito. Kaagad na ipinakita ni Lam ang kanyang hita na may mga markang krus sa kanya, at sinasabing si Diablo ay nagmamalasakit sa kanya at sa mga normal na tao, at para sa kanila siya ay papasok sa nakamamatay na piitan. Tila natuwa si Pan dito at sinabi sa kanila na gagawin niya silang mga bilanggo at makakuha ng karagdagang impormasyon, ngunit napagtanto ni Diablo na hindi niya maaaring hayaan ang kanilang sarili na mahuli, at kinuha ang kanyang wand upang gumamit ng isang espesyal na earth magic. Lumilitaw ang isang magic circle, at biglang nagsimulang manginig ng marahas ang lupa sa tabi nila, na nagpapatakot sa lahat ng tauhan ni Pan. Binuhat ni Diablo si Lam at sinabihan ang iba na huwag umalis sa kanyang tabi bago sila magsimulang tumakbo ng magkasama. Nakatakas sila sa mga grupo ni Pan, at sa pagsapit ng gabi, umupo sila sa isang disyerto sa tabi ng isang nasirang barko kung saan niluton sila Horn at kumain ng pagkain sa tabi ng bonfire. Habang ang lahat ay nag-e-enjoy sa isang magandang gabi, si Diablo ay tila nalilito at nababagabag habang naaalala niya na si Pan ay nagawang kontrolin ang kanyang sarili habang sila ay tumatakbo at malinaw na pwede niya silang atakihin, ngunit kahit na madali niya silang mababaril gamit ang kanyang magic gun, nagpa siya siyang huwag umatake. Inalis siya ni Rim sa kanyang pag-iisip at inalok siya ng isang piraso ng karne na niluto niya sa apoy, habang si Shira ay nag-aalok din sa kanya ng isang piraso ng kanyang pagkain. Bumangon si Diablo bilang pagsang-ayon, at sinabing magluluto pa siya, at sinabihan niya ang lahat na kumain ng marami at magpahinga ng maayos dahil aabutin sila ng 3 araw upang maabot ang piitan. Pagkalipas ng 4 na araw, sa wakas ay nakarating na sila sa piitan, at si Shiren na sobrang nagmamadali, ay agad na tumakbo sa loob para lamang ma-atake ng estatwa sa itaas. Napansin ni Diablo ang pag-atake at gumagamit kaagad ng explosion magic para atakihin ang halimaw. Bumukas ang pinto sa piitan, at nagsimula silang bumaba, habang ipinaliwanag ni Horn na ang bawat palapag ay isang bitag, at kailangan nilang lagpasan ang bitag na iyon upang umakyat sa susunod na antas. Ang unang antas ay binubuo ng isang malaking maze kung saan kailangan nilang magmanyobra upang makaakyat sa susunod na palapag. Mukhang natatakot si Sharon na mawala, at kinukutya siya ni Rim, na sinasabing magiging isa siyang skeleton kung mawala siya rito. Agad siyang kumapit kay Diablo, ngunit kailangan nitong manatili bilang isang alpha male na hindi mahuhulog sa mga babae, kaya sinubukan niyang maging cool at sinabihan itong lumayo sa kanya. Nagresulta ito sa pag-iyak ni Sheriff, ngunit sa kabutihang palad ay sinabi sa kanya ni Rim na ginawa niya iyon upang madali siyang makagalaw at maprotektahan siya. Si Diablo ay umiiyak sa kaligayahan na nailigtas ni Rim ang sitwasyon bago tinanong ni Lam kung paano nila haharapin ang maze na ito. Sinabi ni Horn na hindi sila dapat mag-alala, dahil mayroon siyang mapa ng buong maze noong huling beses siyang pumunta rito, at sa tulong nito, madali nilang madadaanan ito. Kinuha niya ito sa kanyang bulsa, ngunit napagtanto niya na ang maze ay ganap na nabago. Sinabi sa kanya ni Diablo na ang mga dingding ng maze na ito ay patuloy na nagbabago, na nangangahulugan na ang anumang uri ng mapa ay walang silbi dito. Nagulat ang lahat sa kaalaman ni Diablo, ngunit hindi niya maipahahayag na dumaan na siya sa piitan na ito noon. Nagpa siya si Diablo na harapin ang maze na ito sa paraang alam niya, na ginagamit ang kanyang nalulupig na mahika upang ganap na pasabogan ang mga pader, at nagulat lahat ng kasama niya dito. Nagsimulang maglakad si Diablo sa unahan dahil alam niyang wala ng mga bitag, ngunit sinabihan siya ni Rim na mag-ingat. Napagtanto niya na hindi niya basta-basta masasabi sa kanila na naglaro na siya sa antas na ito noon, kaya nagpa siya siyang kumilos na parang isang matikas na Demon Lord at sinabing ang ilang trap na ito ay hindi maaaring pigilan ang isang Demon Lord. Nagsimulang umiyak si Rim habang sinusubukan ni Sharon na aliwin siya. Nagsimula silang maglakad ulit pababa habang tinanong ni Sharon si Rim kung bakit nakakatakot ang kinikilos ni Diablo. Nagpatuloy sila, at hinaharap ni Diablo ang anuman sa mga halimaw na dumarating sa kanyang harapan ng napakadali, gamit ang kanyang labis na mahika upang tapusin ang lahat.
Ang susunod na bitag ay nagpapapunta sa kanila sa isang hukay ng lover habang ito ay nagtatanong sa kanila ng mga panlilinlang na katanungan. Kung hindi nila ito sasagutin ng tama, mas bumababa ang kanilang plataporma sa lava. Sa kabutihang palad para sa kanila, nasagot nila ang tanong ng tama, at lumipat sila sa susunod na antas. Maglalakad sila sa pasukan ng susunod na antas upang makahanap lamang ng isang nagyayelong silid na puno ng mga ice gorilla. Tila lahat sila ay naghihintay para sa isang uri ng pagtatanghal, at naaalala ni Rim ang isang karatula na nagsasabi na ang susunod na palapag ay magbubukas lamang kapag nag-perform sila para sa mga gorilla. Naaalala ni Diablo ang kanyang mga araw nang may mga kasama siyang babae na gumanap sa entablado, na hinayaan silang magpatuloy. Habang ang mga babae ay natatakot na baka kung hindi sila mag-perform ng maayos, ang mga gorilla ay aatakihin sila. Sinabi ni Diablo sa kanila na huwag mag-alala at binigyan sila ng isang dance move sa pagsasayaw, na tinuruan sila na parang siya ay isang dance instructor at ang mga babae ay handa nang wala sa oras. Nagsisimula ang pagtatanghal, at ang lahat ng mga gorilla ay tila nag-e-enjoy sa palabas, at ang pinto sa susunod na lugar ay bumukas. Lahat sila ay tila pagod na sa lahat ng trabaho na kanilang isinagawa at nagpasya na magpahinga ng maayos, habang iniisip kung ano ang iba pang mga hamon na naghihintay sa kanilang paglalakbay sa hinaharap.